Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pong mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 17, ay muling ipinaalaala sa atin ng ating Panginoon ang kabutihan ng marunong magsabi ng salamat po. Tayong lahat marahil nakaranas kung tayo mga munti pa na kapag may tinanggap mula sa ninong o sa ninang o kung kunin naman, ang mga magulang natin sasabi, anong sasabihin? Thank you po. Ito nga din yung mga bagay na sana hindi natin nalilimutan. Sinasabi nga na may tatlong pangungusap na sana hindi natin kailanman malimutan. Sabihin kung kinakailangan. Una yung salamat po. Pangalawa yung patawad po. At pangatlo, mahal ko po kayo. Ang salamat po ay pagpapahayag na kinikilala natin yung nagbigay. Oo nga po, pwedeng nasa sa loob natin yung pagpapasalamat, pero kabutihang loob na din, pagiging polite na din natin, at tanda na din ang pagmamahal natin at pagkilala sa nagbigay, yung marinig man lamang niya yung ating pasasalamat. Salamat po. Hindi lang marinig sa ating mga bibig, kundi makita sa ating ugali kung ano ang ating ibig sabihin, na hindi lamang sana lip service yon, kundi talaga nagpapasalamat tayo. Kumbaga sa mga bagay na binibigay, may mga tao na kapag nagbigay halimbawa ng damit, nais nilang makita yung binigyan nila na isinusuot yung damit na binigay nila, no? O di kaya kapag nagbigay ng pagkain, pinasyaron, no? Tatanong, masarap ba yung ibinigay ko sa yung pagkain? Sa ating buhay, magandang namnamin natin kung paano natin ginagamit yung mga ibinigay ng Panginoon sa atin, tulad ng ating buhay, pananampalataya, yung ating sarili bilang regalo sa ibang tao, ang ibang tao bilang regalo sa atin, yung ating mga pagkakataong sumimba, magdasal, makipagkapwa, ang simpleng bagay, ano ang ating ginagawa upang magpasalamat sa Diyos. Sabi nga ng pamagat ng isang awitin, paano kita mapasasalamatan? Napakaraming paraan. Sa isang taong nagmamahal, laging may paraan upang magpasalamat. At ito ang makapagpapaiwas sa atin sa tinatawag na entitlement. Yung parang ang isip lagi ay, deserve ko to, hindi ko na kailangang magpasalamat at tungkulin nila na ako ay bigyan. Hindi po. Ang buhay ng Kristiyano ay lipos ng pasasalamat, sapagkat lahat ay biyaya ng Diyos, no? Na sana hindi natin binabasta-basta, no? Kahit nga yung mga pagsubok natin sa buhay, biyaya din po yan upang tayo magpasalamat, upang tayo ay magpakilala na sa mga pagsubok na yan, kinikilala natin yung pagkakataon nating tumatag, lumakas ang loob. Pagpalain tayo ng Diyos.